Ang bahagi ng gawain ng Panginoon. Pero bago po tayo magkaroon ng pagbubulay-bulay sa katotohanan ng kanyang mga salita, nais kong ipaabot ang aming taos-pusong pakikiramay sa mga sambahayan ng mga Olivares, Kupana, sa Nueva Ecija, na sumusubaybay po sa ating mga gawain. Linggo-linggo po yan, nanonood po sila sa ating mga gawain. Yumao po ang isa sa kanilang mahal sa buhay at pinaabot po ng Iglesia ng Christ the Savior and New Christian Ministry International ang aming pong taos pakikiramay. Sister Eliza Olivares, Kupana. Kasama po kayo sa aming pananalangin lagi yung nangyaring pagkasalanta sa inyong mga hanap buhay diyan sa Nueva Ecija sa pamamagitan ng sunod-sunod na bagyo. Mayroon pong plano ang Panginoon sa ating mga buhay. At salamat na sa bahagi ng ating mga gawain, nakatutok po kayo sa amin linggo-linggo. Purihin po ang Panginoon. Gayon din sa Bulacan, sa mga kapatirang Fruel, Elizabeth Fruel, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Salamat po na ang Diyos po ang patuloy magpala po sa inyo. Ang topic po natin ngayon, pag-asa, kagalakan, kapayapaan. Diyan po yung ating teksto, Roma chapter 15, kapatid, teksto na. Yan. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Amang banal, marami pong salamat. Purihin ka Diyos sa tema na iyo pong ipinagkaloob sa amin na lahat ng ito, Panginoon, magbibigay kalakasan para sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, dinadalain ko na alam po namin, Panginoon, mayroon kaming mga bahagi na mga kabigatan, mga bahagi ng problema na pinapasan. Ang aming dalangin, Panginoon, ipagkaloob mo po ang bahagi ng mga kapayapaan, kagalakan, pag-asa, na sa bahagi pong ito, Diyos, madama namin, Panginoon, pakikipisan o Diyos ng banal na Espiritu. Bless mo kami, habang kami nagpapatuloy. Gayon din, Diyos, ang ilang mga kapatid po namin na nasa labas, pinagpe-pray namin ang kanilang kalagayan. Busugin mo rin sila, Panginoon, habang nanonood, Panginoon, ang iyong mga ng pananambahan pong ito, ang iyong mga banal na salita. Pagpala mo po, ipagkaloob sa kanila, O Diyos, ang ganap na pagpapala sa spiritual. Bless mo po kaming lahat, habang kami nagpapatuloy, pagalawin mo ang katutuan, Diyos, sa aming mga buhay. Diyos, sa aming mga bagong panauhin, mga kasama po namin mga kapatid, pagpalain mo po ang iyong salita, na makita, Panginoon, ang katotohanan para Diyos naman sa kapakinabangan ng kanilang buhay spiritual. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng aming Penso Kristo. Amen. Amen. Tatlong bagay na lubhang mahalaga sa buhay ng bawat tao. Pag-asa, kagalakan, kapayapaan. Kung ibabalik po natin ang tanaw sa bahagi ng panahon na kalipas, maging sa pasimula pa lamang, makikita po natin sa Genesis chapter 3, verse 16 to 19, makikita po natin dyan. Ang sabi dyan, sa babae na may, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ang titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanaisin, pasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan,
Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Okay? Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Kahalaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Curse. Sumpa. Na po? Sumpain ng lupa, sumpain ang lahat ng bagay na pinagmumulan ng biyaya nating pinagkukunan. Aani ka, papakahirap ka, damot tinik ang iyong aanihin. Ano po yan? Mga kasakitan, kahirapan, pagdurusa. Andyan po lahat yan. Kaya kasama po yan. Kaya makita namin na nagdaranas po tayo ng mga bagay po na hindi kagandahan sa ating mga buhay dahil sinumpa po simula ang tao sumuway sa Diyos at mahulog sa kasalanan. Na po? Yan po yung kalagayan po dyan. Na po? Ito po yung malinaw na destinasyon ng sangkatawan simula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Kakambal na po niya yung kawalan ng tunay na pag-asa, tunay na kagalakan, at tunay na kapayapaan. Kung magkaroon man, sa sanglibutan, maaaring makapagbigay, no? Ng pag-asa, kagalakan, no? Pero panandalian, temporaryo. Ang sabi nga nila, piki. Ano po? Now, napasa tao po yung buhay na punong-puno ng kasakitan, kahirapan, pagdurusa, karamdaman, stress, distress, kabigatan sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay hanggang sa kamatayan. Dahil sa bahagi ng ating sa pagsuway na po ng tao. Simulang maagaw po sa kamay ng tao yung tinatawag na setro na binigay ng Diyos. Yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. No? Yung bahagi ng paglikha, Genesis tingnan natin, Genesis 1:26. Ayan na. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating kalarawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. No? Lahat ng yan ibinigay po sa atin ang kapamahalaan. Tao ang mga ngasiwa. Tao ang mayroong kapangyarihan. Kaya kung nilikhain na lahat ng hayop, isa-isa dinala ng Diyos sa kanya. Siya nagbigay ng mga pangalan sa hayop. Ipinamahala lahat. Kung ano ang kanyang bibigay na pangalan, ito ang itatawag doon sa lahat ng ano. Now, sa Luke chapter 10, makikita po natin yan, verse 18, nakita ko, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. See? Alam pa ba ninyo na si Satanas, pinakamagandang anghel? Ha? Yun ang kanyang katayuan. Pinaka number 1, pinakamabango, pinakamatalino, pinakamayaman. No? Yan po si Satanas. No? Ganon din, tawag doon, nagmiti. Gusto niyang pantayan ng Diyos. Ano po? Sa bahagi ng kanyang luklukan. Kaya binaba po siya ng Diyos. Sabi ng talata, nakita ko na si Satanas, inihulog po siya dito sa lupa. Simbilis ng, nakikita niyo yung kidlat? Simbilis ng kidlat. Inulog po siya dito sa lupa. Wala na po siyang anumang kapangyarihan sa langit. Wala na rin siyang anumang kapangyarihan sa lupa. See? Ang tanging niyang magagawa, na po, hindi niya basta-basta magkakaroon na maagaw sa kamay ng tao. Maliban ang dayain ang tao. No? Ihulog sa kasalanan, ayaw ng Diyos ang isang makasalanan. Kaya nung inihulog niya at nagkaroon ng bahagi
no? Na matukso ang tao na pa sa diablo yung kapangyarihan, yung setro na binigay ng Diyos para sa tao. Yung kapamahalaan ngayon, napunta sa diablo. See? Kaya may 1:8:44 tayo. Ayan. No? Na ang sabi, ang inyong ama ay ang diablo. Masakit pakinggan. Di ba? Pag ikaw hindi ka sanay dito, magagalit ka sa akin. Pero ang sabi ng Biblia, ito, ang inyong ama ay ang diablo. Siya isang mamamatay tao. See? Siya isang sinungaling. Kung siya, andyan ba? Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. See? Hindi natin pwedeng sabihin sinungaling ang Biblia. Hindi ba? Hindi natin pwedeng sabihin, na po, siguro maalala nyo, kahit papaano, nagkaroon kayo ng pagsisinungaling kahit minsan. Di po ba? Sino hindi nagkaroon ng karanasan na hindi magsinungaling? See? Hindi tayo tuturuan ng Diyos na magsinungaling. Pero nagagawa natin. Sabi ng iba, Pastor, white lies lang naman eh. Kahit na white lies, hindi tatanggapin ng Diyos na banal. Ano po? Napasailalim po tayo ng pangangasiwa ng diablo. Kasi, yan po naging bahagi po dyan. And, pagkatapos sa Verse 19 nga, John chapter 1, verse 26. Genesis chapter 1, verse 26, verse 19. Pantinin po natin. Balikan po natin to. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop. Okay? Verse 28. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ayan na, no? Kanina inulit po natin. No? So makita natin dyan, yung bahagi ng dominion, no po, magpakarami kayo. Di ba? Kalatan ninyo yung buong daigdig ng inyong lahi. Pakarami kayo. But, sinabi ng Diyos, pangasiwaan ninyo. Hindi yung tira ka lang ng tira. Ha? May nakikita akong mga babae na mga nanay na halos hindi na mamulat yung kanilang mga mata. Di ba? Nakakita na kayo ng ganun? May patsi na dito sa sentido. Yan. Nakalagay dyan. Halos sa mata niya, mugto-mugto na. Di ba kamulat? Nasabi niya, pasma. Pasma daw, binat. See? Hindi na nakaranas ng buwan ng dalaw. See? May mga ganong ina na hindi na nakaranas ng buwan ng dalaw. Yung mga ganong karanasan na nararanasan na lang, duwal ng duwal, laging nagduduwal. See? Di ba? Hindi na nakaranas na wala na, duwal ng duwal. Kaya pag pumunta ka sa kanila, makikita ninyo, halos hindi mo may turo kung alin ang panganay, kung alin ang pantay-pantay na halos. Ano po? And have dominion on it. Okay, balik tayo doon. Ang sabi dyan, nasa ilalim na po tayo ng pangangasiwa ng diablo. Yan po. Nawala po sa atin totally. Man, ang tao, bound to distraction. Sa kapahamakan. Na po? Yan po yung ating naging sitwasyon. Na po? Isaiah chapter 13 verse 11. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo
at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Na po, yan po yung naging sistema. Yung puot ng Diyos, napasa atin na po, dahil sa sistema ng ugali ng tao na minana na bilang anak ng Diyos. Now, unahin po natin ngayon yung tinatawag na pag-asa. Na po, gaano po kahalaga ang pag-asa? Di ba? Eh ngayon, pag tinignan po natin yung pag-asa ngayon, nakakatakot eh. Di ba? Pag nagbigay ng pag-asa ngayon, handa mo na yung bahay mo. Di ba? Kung mahina-hina ang magbagting ka na. Suwayan mo na. Lagyan mo na mga gulong na mga bato. Na po, ang dala niyan, dilobyo. Kapahamakan. Pagkasira ng mga ari-arian. Na po, at pagkasira ng buhay ng tao. Now, sa isang may karamdaman cancer, yung pag-asa, malaking bagay. Di ba? Kanina, napag-usapan namin mga ngawil. Sa isang naglalaot, mangungonsumo ka ng 1 galon, tapos inutang mo pa yung pambili mo ng gasolina. Di ba? Paglaot mo, ang pag-asa mo doon, magkaroon ka ng huli. Eh pagdating mo, talo ka pa sa gasolina, magagalit pa yung asawa mo. Ay, alam na mga kapatiran sa makinig. Sa isang manlalaro, ang may panalo yung kanyang kupunan. Sa isang mga ngalakal, kumita. Yan. Sa isang politiko, manalo. Ang daming tumatakbo ngayon. Kahit na yung sa bangkita, tumatakbo. Sa Senado. Sa isang naghihirap, yung makaahon sa kahirapan. Sa isang nanliligaw, sagutin ng kanyang nililigawan. Yung he loves me not, he loves me not, yung bulaklak ba? Mga petals. He loves me not. Ginagawa ba niyo yan, Sister Sharon? Ha? Hindi yan ginagawa ng lalaki, hindi naman kami mahilig sa bulaklak. Mga babae ang gumagawa niyan. No? He loves me not. No? Ako, iba ang style ko. Ulitin ko, iba, ito alam na ng ilan. Ang style ko, iba. No? Yung pasamano ng bintana namin, teenager pa lang ako, magbubutas ako ng didos na pako. Tandaan nyo yan, ha? Pagkatapos, ugain ko yan. No? Didos. Pag inuga ako, may butas na siya. Isa na naman. 1 inch lang. Agwat. Yan. May butas-butas. Wala na. Nahugot na yung pako. Pagkatapos ngayon, yung butas, tatayuan ko ng palito. Ha? Yung ulo ng palito, nasa ibabaw. Yan. Ganon. Ang palito, pag sinindihan mo yan, hindi yan nagiging abo. Alam ba niyo yun? Hindi naging uling lang yun. Uling. Tapos, pag sinindihan mo yan, sa baba, habang umakyat yung apoy, nagtitwist yan. See? Sasabihin ko yan, ako ito. Ito siya, liligawan ko. Pag nag-twist ito, na gumanyan, palayo sa akin, pipitikin ko yan. Pakipot ka. See? Pag twist niyan, papunta dito, na ganyan, minsan nakadikit na yung ulo. Patay na patay ka, ha? Tutuloy ko yan. Ganyan ang style ko. No? Eh, kami ni Mrs. Lagay ako ng ganyan. Hindi ko pa sinisindihan, pumilipit na sa akin. Lagay ka. Patay ako nito. Okay. Now, kaya karamihan pong tao ngayon,
inilalagay ang kanilang bukas o kinabukasan sa kanilang sariling pamamaraan, sa kanilang abilidad, sa kanilang diskarte. Ano po? Nakalimitan, hindi kasama ang Diyos. Yan. Ano po? Naalala ko yung isang announcer sa radio. Pag nagtatapos siya ng kanyang programa sa hapon, ayan, lagi niyang sinasabi yan, umulan sana ng pera. Inabot niyo yun, di? Umulan sana ng pera. Hindi na inabot. Ha? Kinukuha sana ng announcer sa PBA yun, kaya lang 3 araw nang tapos yung laro, siya hindi pa rin tapos. Umulan sana ng pera. Si Kuya Cesar, kilala niyo yun? Kuya Cesar. Ha? So, kaya nakakalungkot po na may mga Kristiyanong makikita mo nakapila sa loto. Ha? Mga Kristiyano, nagbabaka sakali, naswertihing tumama. Yan. Pag-asa yun. Swertihing tumama. Pero alam nyo mga minamahal, hindi na po tayo nabubuhay sa pagbabaka sakali. Ang sugal po ay pagbabaka sakali yan eh. Ha? Kapag ka anak ka ng Diyos, nabubuhay ka sa pananampalataya. Simulang magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, alam mo na ang Diyos ang siyang nanghawakan sa iyo at kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Nabubuhay ka sa ilalim ng kanyang pangangasiwa at kalooban. Nakukuha po ba natin? Hindi po tayo nabubuhay sa swerte. Ha? Karamihan kasi tao, swerte. Tayo hindi. Wala na pong swerte o malas ang isang anak ng Diyos. Bakit? Kapag ka Diyos ang may hawak sa iyo, lahat na nagaganap sa iyo, kalooban po yun ng Diyos. Hindi matatawag na swerte o malas. Yun ang kalooban niya sa iyo. Anak ka. Mayroon siyang preparasyon sa buhay mo. Okay? Ganon po yun. Okay. Now, ang sabi ng Philippians, chapter 1, verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ang pundasyon, ang buhay po natin, nakatayo kay Kristo. Ano man ang mga bahagi na nagaganap sa iyo, sa huli, pakinabang po yan. Pakinabang. Ano po? Okay? Mga awit, 33, 18 hanggang 20. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. See? Anong kinakalinga? Inaaruga. See? Ano pa? Hindi hahayaang sila ay matmatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. See? Magkaroon ka lang ng pagtitiwala. Huwag kang maaburido. Huwag kang magkaroon ng mga alalahan sa buhay. Pagka anak ka ng Diyos, ang Diyos siyang nanghahawakan sa iyo. Alam niya kung paano sa pamagitan ng salita, nalikhaan lahat ng bagay sa sanglibutan, lalo na kung ikaw nag-iisa lang. Gasino ng pangangailangan mo na di kayang tugunan ng Diyos. Ano po? Ano pa? Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. No? Last verse yun? Okay. Sabi po dyan, tama, 20. Sabi dyan, hindi pababayaan sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ano po? Ano mga bahagi na nagaganap sa iyo? Mayroong pananggahan Diyos para hindi ka masaktan, hindi ka mapahamak. See? Ano po?
Alam niyo, paborito kong sabi ko nga, Psalms 37, mga awit 37, talatang 4 hanggang 5. Ang sabi diyan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungan ganap. Ano po? Pangako yan. Hindi po yan magmintis. Ano po? Hindi po magmimintis po yan. Ano po? Ang kailangan mo lang, magtiwala ng totoong pagtitiwala sa Diyos. Ano po? Sapagkat ang tunay na pag-asa sa Panginoon lamang masusumpungan. Ikalawa, kagalakan. Yan. Kagalakan. Gaano kalalim yung ating kagalakan? Alam mo, naririnig ko lang itong kagalakan na to kapag may patay. No? Yung mga nanggagaling sa yung titingnan na ganyan yung mukha ng ng bangkay. Ganyan. Uy, ang aliwalas ng mukha, di ba? Ang aliwalas ng mukha, ang saya niya nung mamatay, para siyang nakangiti. Di ba? Kasi yun ang nagbabadya, yung ngiti. Di ba? Praktisin nga natin ngumiti. Sa loob ng bahay, basta lagi ka nakangiti. Di ba? Di ba, Kapitan na Mike, kahit na nag-iisa ka? Oo. Ngita ka lang. Labas ka ng bahay. Dali mo dyan. Kahit walang tao, masalubong man, kangiti ka. Di ba ang ganda? Oh. Try nga natin, ngiti tayo. Malabo na paningin ko kasi. Nakangiti ba kayo? Si Sister Indring, talagang tawa na yan, hindi nangiti. Ngiti lang. Pero, wag yung ngiting iba yung ngiti na nasa CR. No? Yung ngiti lang na ganyan. Iba kasi yung nasa loob ng CR eh. Yeah? Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Pero wag niyo gagawin yon kasi bibiyahe kayo. Okay. Sabi ng Lucas chapter 10 verse 20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Totoo yan, ha? Kapag ang pananampalataya mo, tandaan mo, suko sa'yo, ha? Pasunod ninyo ang masasamang espiritu. Kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Hello? Dito ka pa lang, kung may relasyon sa Panginoon, yung pangalan mo, nakatala na sa langit. Hindi mo kailangan pag namatay ka, sobrang padasal, namamana sa dilim kung kailan ka aakyat. Hindi yan. Kailangan mo ng relasyon sa Panginoon. Dito pa lang, pag namatay ka, sigurado ka ron, may pangalan ka na antimano. Secure. Ito ang tinatawag na security. Buhay ka pa, secured ka na. See? Ano po? Baliktad po yan sa panahon natin ngayon. Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Dito tayo, mga anak ng Diyos, secured ka na. Buhay ka pa, secured ka na. Meron kang pangalan sa langit. Magkaiba po yun. Ngayon dito, sa atin, kaganapan. Dito ngayon, ang secured, patay. Alam niyo bakit? Mga secured dito? Abay, akalain mo, 10 taon ng patay, nakabuto. Di ba? Marami pong mga taong nakadepende ang kagalakan sa kanila pong mga nakikita. Ayan. Sa kanila pong, tawag nito, pakiramdam. Okay?
sa kanilang mga nararanasan, sa kanilang mga tinatangkilik. Yan. Kaya meron po silang kagalakan. Ang problema, pag bumaliktad ang lahat ng bagay. Di ba? Pag nawala na yung mga bagay na kanilang nakikita, nagbago na yung kanilang pakiramdam, nawala na yung ibang mga bagay na kanilang inaasahan, ayun na. Iba na ang sistema ng kanilang mga buhay. Ano po? John chapter 15, verse 11. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Pansinin niyo, iba yung kagalakan ng Panginoon. No? Grabe ang kanyang dinanas. Diyos na nagsuot sa laman para lang pasukin ang bahagi ng paghihirap at kamatayan para sa ating kalayaan. Ano po? Para lang sa ating kapatawaran. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Kasama po yung tinatawag na kagalakan. Yan po yan. Ang problema, pag dumating ang susun-susun ng mga problema po sa atin, na po, nawala na po ang tinatawag na kagalakan. Kalimitan po yan nangyayari sa mga babae, mga nanay. Na po? Kasi sa lalaki, wala eh. Ano yan? Trabaho lang siya 8 oras eh. Okay? Pagkatapos, pagdating ng bahay, titimplahan pa ng kape, nakaupo na lang, nakataas pa yung mga paa, manonood ng TV, ganun. Pero yung babae, simula sa madaling araw pa lang, lahat, kanya na. Hanggang tulog na ang lahat, siya pa rin, gising pa rin siya. No? Nag-aasikaso, naghuhugas na kung ano-ano. Di ba? Yan ang papel ng babae. Pero ang problema, kaya pagka wala nang madukot sa bulsa, yun na ang problema. Kasi mangot na. Di ba? Ando na. Hindi na makausap yan. Buryong na yan. Tango ng tango si kapatid na Mike. Nangyayari ba sa inyo? Buryong na yan. Naghanap na yan ng damay. Huwag kang sa kanya, mainit ang ulo yan. Ganap na yan ng damay. Di ba? Minsan nagaganap yan eh. Pagka may lumapit na anak, huwag mo akong bubwisitin. Ganyan na yan eh. Huwag mo akong bubwisitin, mainit ang ulo ko, ganitong wala akong kapera-pera. Ayun. Di ba? Pareho lang kayo ng ama mong batugan. Ay, yung ama, walang ginagawa, tahimik na nandun sa labas, naghihimas ng kanyang sasabungin. Narinig niya, dinamay siya. Ayun, umakyat gayon. Ano sabi mo? Sila na nagsabong. Ganun lang yan eh. Di ba? Buryong na buryong. Pera ang nagpapasaya. Pera ang nagpapakondisyon. Pera ang nagpapangiti. Pera ang nagbibigay ng kagalakan. Oh. Yan po yung buhay natin sa araw-araw. Na po? Pagka narinig na, kalansing na yung bigasan, wala nang madukot na anuman sa bulsa, tapos na. Yan po. Mahirap umawit. Di ba? Ang hirap manalangin, ang hirap umawit kapag mayroon kang mga bagay na kakulangan. Diba? Ikatlo, kapayapaan. Yan. John chapter 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ayun na. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanglibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. See? Pagbibigay, anonsyo ng ating Panginoon Kristo. Mayroon tayong mga kapigatian. Andyan yung COVID, andyan yung dengue, andyan lahat yung mga yan ang kasama doon sa binasa natin kanina. Aani ka ng damot tinik. Kung kakain ka man, bunga ng mga ligaw. Na po, hindi na yun, kaya lahat ng ating nararanasan na, hindi na yan ang orihinal.
Nakatulad nung nakarang linggo, binanggit ko, na libo-libong puno na nandyan, bungang kahoy na binigay sa'yo. Enjoy mo lahat yon. Sa'yo yan, binigay ng Diyos. See? Ngayon, wala na. Sabi ko nga, kilala lang natin, lumboy, kasoy. Di ba? Bayabas. Yan. Perwisyo yan. Kapayapaan. Nabi yan. Kaya kung titignan lang po natin yung mga nagaganap sa sanglibutan, ano yung kapayapaan na nakikita po natin? Ha? Una na, andyan yung tinatawag ng mga digmaan. See? Meron pa ba ngayon digmaan? Meron pa, di ba? Hindi pa tapos. Ukraine, Iran, Gaza, diba? Palestine, at Israel, nandyan po. Pagsalanta ng kalikasan, hanggang ngayon may mga baha pa yata. Di po ba? Lindol, baha, bulkan, landslide, lahar, tsunami, rampant na kriminalidad, graft and corruption, na ngayon nangunguna yan, araw-araw, nasa TV, lahat, andyan lahat. Ang mga bahagi ng investigasyon na ang iniimbestiga na hindi pangkaraniwang tao, kundi mga leader na tagapanguna sa ating bansa. See? Tapos rampant na ang pamumulaklak ng mga homosexual. Sikat sila. Ngayon, nagsisikap na sila na makapasok sa Senado. No? Yan po yung takbo ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin ngayon, ng mundo. Ano po? Kung saan yung mga alanganin itong kumikita, itong nagiging maganda ang buhay. See? Yan. Kaya may mga lalaki na nagpapaupira na gusto maging babae. Pinaalis yung bukol, pinaalis lahat. Nagpapatubo ng bukol sa dibdib. So, mayroon lang dyan magkugusto, bigay ko sa inyo yung dibdib ko. Ha? Yun ang gustong tubuan ng bukol sa dibdib. Ibigay ko yung bukol ko. Natawa ako. Para hindi na ako bibili ng bituon ba yun punas ka ng punas ka, nagmumukha ka ng matanda sa amoy. Terrible. Para ka ng amoy mangkukulam. Hindi naintindihan to ng ating mga nanonood niyan. Pag-pray po ninyo, si pastor kasi tinubuan ng bukol yan. Yan, namamaga po yan. Ay nasaan ko, nagpa-x-ray ako doon. 3 araw kami sa kulyon. Pa-x-ray ako. Ang nakita, hindi yung dibdib ko, hindi yung bukol dito. Sa didi ko. Yung nakita, yung puso ko, namamaga, hindi ito. Sabi ko, terrible naman. Ano pa kayo mamamaga sa akin? Ha? Pero at least, andito ako masaya, di ba? Buhay. Ganyan lang Panginoon. Ano po? Now, kaya sabi ko nga, kung titignan lang natin yung lahat ng mga kaganapan dyan, drugs, lahat-lahat, matatanong natin, asan ang kapayapaan? Di ba? Yung gutom na naranasan ng mga tao, lahat-lahat. Buti ngayon, bumaba ang bigas natin. Dati, naging senior na rin. Di ba? Presyo ng bigas, 1 kilo, 60 mahigit. Terrible. Ha? Buto tayo ng buto. Bigyan lang kayo ng 1 pack na kape, bubuto nyo. Di ba? Yun lang karapatan natin eh. Yun lang karapatan mo. Naging ikaw lang ang hari sa sarili mo. Tapos itataya mo pa ng ganon. Ingat po tayo sa eleksyon. Okay? Now, sabi dyan, kapayapaan. Ano po? Kaya magtataka ka eh. Pansinin niyo mga minamahal. Alam ba ninyo ito? Na mayroong isang napakagandang babae, bata pa siya, artista, sikat na sikat, sa pelikula, sa television, sikat na sikat po siya.
na pangasawa siya ng isang kongresista. See? Ito kahit na mapanood nila. Totoo naman sinasabi ko. Pangasawa siya ng isang sikat na kongresista. See? Tumalon sa building. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ng kanyang kabataan. Pagbagsak, patay. Bakit? Walang kapayapaan. Alam niyo yun? Hindi niyo kilala? Hindi. Mahirap ng magbigay ako ng clue. No? Pero alam na lahat yan. Buong bansa alam yan lahat. Ano? Mayroon yan. Sikat na sikat. Ano po? Mayaman. Milyonaryo na yan eh. Milyonaryo na. Ano po? Sa kasalukuyan, mayroon po siyang sa television. Mayroon siyang show sa television. See? May edad na siya. Puti na halos yung buhok. Gwapong lalaki. See? Katapos makikita mo, bigla. Bang! Pakamatay. Tanong mo, bakit? See? Sa kabila ng kanyang kasikatan, sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang narating. Lahat. Pero nagpakamatay. Walang kapayapaan. See? Samantalang mayroong isa, maaga pa. Wala pang alauna. Mayroong isa, matandang-matanda na. Lagi yan, maagang-maagang dumarating. May upuan siya sa unahan. No? Kwento lang ito. Pagkatapos, tuwing umaga yan, pag-araw ng linggo, nakikita na siya dyan. Lumang-luma na yung Bible niya sa kababasa niya. Kilalang-kilala na siya ng lahat. Kasi maaga pa yan, makikita mo minsan nagwawalis, sa nagbubunot ng mga damo. Pagkatapos, nandiyan lagi. Dumating ang oras na wala yung kanyang presensya. Ilang linggo, sumunod na linggo, wala pa rin siya. Sumunod na linggo, wala pa rin siya. See? Na-bothered na yung ibang membro. Kasi close sa kanila yon. Lula-lula nila lahat. Na po? Tanong-tanong sila kung sino nakakaalam ng bahay. Mayroon banda ron, pero hindi alam, hindi matukoy kung saan. Sabi nila, hanapin nila para madalaw. Nung hinanap nila, nakita nila building na napakalaki. Bahay ng matanda. Okay? Pero wala nang bubong. Puro na lang konkreto. Wala nang bubong. Wasak na lahat yan, wala. Ang naiwan na lang doon, yung konkretong buong paligid ng building. Pagpasok nila roon, nakita nila may barong-barong na maliit doon sa loob. No? Hindi sila makapasok halos kasi mababa lang ang pinto. Yung kanyang bubong, plastic lang na nilagyan ng mga bato-bato para hindi lipad ng hangin. Okay? Nung makita nilang ganyan, kapiraso lang kanyang bahay. Isang isang tawag nito, papag. Isang papag lang na ganyan. Na po, pagkatapos yung kanyang paminggalan, nandun lang, ilang piraso, nandun sa kanyang paanan. Pagkatapos sabi ng matanda, nung makita siya, sabi ng matanda, hindi ko na kayo mga apo, hindi ko na kayo mapapatuloy kasi wala tayong lugar. Andun lang mga nakasilip lang sa kanya. Na po, naiyak. Yung mga dumalaw, yung mga kabataan at mga ilan. Naiyak sila nung makita nila, pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-church kasi hindi ko kakayanin na may sakit ako, nagkasakit ako. Kaya hirap akong kumilos, sabi niya ganyan, nagpapalakas lang ako ngayon. Sabi niya ganyan. Naiyak sila na makita yung kanyang kalagayan. Pero sabi niya, mga apo, hindi ako nalulungkot. See? Hindi ako nalulungkot. Sa kabila na nakikita nyo, ganito ang katayuan ko, mayroon akong kapayapaan. Kasi alam nyo, yung nakatira dito, anak ng hari. Hello, nakukuha ba ninyo? Anak ng hari. Ganun lang ang sitwasyon mo. Kung nakadepende ka lang sa paningin mo, sa mga bagay na nakikita mo, sa bagay na naranasan mo, sa pakiramdam mo, hindi sa pananampalataya, wala ka.
See? Magkaiba. Marami mga mayayaman. Si Sai. Henry Sai. Marami pa yan. Yung mga maaari ng mga mall. Ano ba yan? Yung, pati sa ibang bansa, marami siyang mga mall. Trillionaire yan, hindi lang billionaire. Pero dumarating sa kanya ang panahon na wala siyang kapayapaan, wala siyang kagalakan. Ha? Bakit? Hindi yon. Hindi may pagkakalob. Yung kagalakan, kapayapaan sa bahagi ng sanglibutan na po maliban sa iyong kaugnayan sa Panginoon. Okay? Pasyal ka ng Maynila. Makikita mo ron. May tabong lata. May dumi, may basura, may balat ng saging. Pero makikita mo may nakahiga. Ha? Sa bangkita. Tapos yung kanyang sapin, kanyang banig, karton lang. Samantalang isa doon, kutsyon, waterbed, aircon, music room, napakabango ng kanyang magdamag, hindi makatulog, pabiling-biling, pabali-baliktad. Bakit? Walang kapayapaan. Samantalang yun, ang sarap ng tulog. See? Daanan ng tao sa kanya ng alikabok, pero ang sarap ng tulog. Bakit? Mayroong kapayapaan. Yan po ang hindi kayang bilhin. Hindi kayang tugunan. Ang tangi meron lang yan, kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, bubuhayin ka, bibigyan ka ng pag-asa, pasisiglayin ka, lahat-lahat. Kaya sabi po niya sa John chapter 14, ano ba yan? Ano ba to? Verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Magkaiba po yan. Ha? Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag mabagabag. Huwag kang maproblema. Huwag kang maging alanganin. Huwag kang matatakot. Ako na Diyos mo, na hindi mo nakikita, malaking Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Magtiwala ka sa akin. Ito po, ang bagay. Kaya, kikita po natin yan. Yan ang iniiwan niya, yung kapayapaan na nasa kanya para mapasa iyo. Hindi ka nakadepende sa lahat ng bagay. Ano po? Oh. 1:14 o no? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Ama, sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. See? Huwag kang mabagabag. Huwag kang maproblema. Huwag kang mabalisa. Sampalataya kayo sa Diyos. Sumampalatayan kayo sa Panginoon. See? Bakit? Lahat si kalulahati ng Panginoon, lahat yan. Ginawa lahat bagay sa kalulahati ng ating Panginoon. Ano po? Mga bagay na kuminsan, sabi niyan, may karugtong ba yan, kapatid? Wala. Verse 2, tignan mo, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Tignan mo sa verse 2. Ayan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. See? Dito lahat squatter lang tayo. Diba? Doon. Mayroon kang sarili. Ano po? Dito na aburido ka. Wala kang pambiling bigas. Doon, hindi na. Hindi ka na maburido kung ano iluluto mong ulam mamaya. Pwede kaya sa hapon o sa gabi. Hindi ka na maburido kung paano mo bibili ng gamot mo, maintenance. Wala na. Lahat ng bagay, wala na. See? Yan po yung tinatawag doon. Yan ang prosperity gospel. May pinangako ng Diyos
nakasaganaan para mapasayo. Hindi yung mga bagay na nasa sanglibutan na hindi magdadala ng kagandaan. Last verse. 2 Corinthians, wala po yan. Hanapin mo palangga. 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. See? Hindi nangangulugang hindi na natin kailangan yon. Kailangan natin. Huwag mo lang ilalagay yung puso mo doon. Sa mga bagay na pagpapala ni pinagkakalob sa iyo. Huwag mong gawin na ito magiging kaagaw ng Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos sa pinagkatiwala sa iyo. Pero huwag mong ilalagay na ito magiging number 1 sa buhay mo. Ang Diyos pa rin. Magdepende ka sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi nagwawakas, hindi nagtatapos, kundi pakinabang. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Saganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Na po? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na tinatalakay po namin. Maraming salamat sa pagkakalob mo po ng iyong mensahe. Na nahuhukay Diyos ang bahagi ng aming kalagayan, nahuhukay ang mga bahagi Diyos ng aming mga karanasan. Pagpalain mo po sa aming mga buhay, na sa dulo po ng mga bahagi ng aming lahat ng ito, ay ang bahagi, Panginoon, na nakasalalay sa iyo ang pundasyon ng aming pag-asa, ng aming kagalakan, ng aming kapayapaan, nakasentro po sa iyo. Bless mo po kami lahat. Sa pangalan ng Jesu Kristo. Amen. Amen.